At gusto ko lang balikang natutuwa talaga akong maintindihan ko po yun, Kuya. Kasi binasa nyo kanina, ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Tapos sabi nyo, bakit? Nakita ko kasi yung sapagkat, kaya binasa ko yung sapagkat. Pero hindi ko pa naiintindihan eh. Hanggat di nyo po binalikan eh. Nakita ko, bakit? Ang kasunod, sapagkat eh. Sabi ko, ito yung sagot. Sapagkat hindi niya binigyang sukat ang Espiritu sa kanya. Pero yung sagot ko na yon, wala pang laman sa isip ko yon. Nakita ko lang yung sapagkat eh. Kaya binasa ko. Pero nung isunod nyo na, hindi mangyayaring makapagsasalita siya ng salita ng Diyos kung may sukat ang Espiritu sa kanya. Bakit? Pag naubos na yung sukat, titigil na. Oo nga kako. Kaya mangyayari, nagsasalita ng mga salita ng Diyos kasi hindi binigyang sukat ang Espiritu sa kanya, doon sa sugo ng Diyos na magsasalita ng salita ng Diyos. Kaya naman yung mga sumasampalataya sa salita ng Diyos, Kuya, dudugtong ko na, makakapagpatuloy naman kami na patuloy na makikinig ng salita ng Diyos. Kasi may sugo ng Diyos na nagsasalita ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, Kuya. Napakasaya. Ang sarap matutunan yung aral po ng Panginoon. Kaya talagang pag binuksan ng Diyos masaya Yun po, Kuya. Salamat sa Diyos. Masaya lang po ako. Pagka magkakaisa tayo sa ganon, magkakaisa tayo pati sa paggawa. Di ba? Amen. Kasi hindi naman tayo magkakaiba-iba ng paggawa dahil isa-isa lang yung panuntunan. At isang mahalaga, ito kapatid na Rodel, isang ipapapansin ko lang, parang bilang panghuli. Para sa oras na ito, kapatid na Rodel, pakibasa mo yung para makita po natin yung significance. Ba't kailangan natin yung mga bagay nito? Ba't kailangan natin matutunan yung mga bagay na ito? May mga mahalagang puntong nakapaloob. Ito ang isa, kapatid na Rodel. Pakibasa mo ngayon ang 2 Korinto 13:11. Opo. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, paalam na. Mangagpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mangagkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Papaalala ko lang sa'yo ang Hebreo 12:14. Basahin natin. Opo. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Doon sa binasa natin kanina sa Juan sa 17, paano tayo magpapakabanal? Sa pamamagitan ng katotohanan. Diba? Opo. Ano yun? Di ba kanina binabasa natin yung nando doon sa hanay ng sulat ni Juan doon sa 17. Maliwanag yun na isang nakapaloob dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay mangagpakabanal. Saan? Sa katotohanan. Na salita ng Diyos. Amen. Ngayon, ang sabi doon sa 12, paparalel natin ngayon yung 3. Sige, ilagay mo na yung 3. 12:14, yaang 17 ng Juan at 19, at yung 13 at 11 ng 2 Korinto. Para papakita ko lang sa iyo, kapatid na Rodel. Opo.
Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal. Dalawang bagay ito, no? Opo. Kapayapaan at pagpapakabanal. Ang significant dito, kung wala ito, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Ngayon, papaano ka magbabanal? Upang sila naman magpakabanal sa katotohanan na salita ng Diyos. No, kapatid Opo. na Rodel? Opo. Oh. Tapos, magkaisa kayo ng pag-iisip. Mabuhay kayo sa kapayapaan. Paano tayo mabubuhay sa kapayapaan? Kung nagkakaisa tayo ng pag-iisip, saan ba tayo magkakaisa ng pag-iisip? Sa Hindi salita. ba doon sa salita? Opo. Di para tayo magkaisa ng pag-iisip, kapatid na Rodel, o para tayo mabuhay sa kapayapaan, magkaisa tayo ng pag-iisip. Tama po. Hindi tayo pwede na mabuhay sa kapayapaan kundi tayo magkakaisa ng pag-iisip. Tama po. Hindi mo makikita ang Panginoon kung hindi Opo. tayo magkakaisa ng pag-iisip. Kasi Opo. hindi tayo mabubuhay sa kapayapaan. Mm. At yung pagpapakabanal, paano tayo magpapakabanal? Di ba kung nagkakaisa tayo ng pag-iisip sa katotohanan, nagpapakabanal tayo sa salita, Mm. sa katotohanan. Ano ngayon ang significance? Ba't tayo kailangan magkaisa ng pag-iisip sa katotohanan, kapatid na Rodel? Para tayo mabuhay sa pagpapakabanal at mabuhay sa kapayapaan para makita natin ang Panginoon. Otherwise, hindi natin makikita ang Panginoon kung hindi natin susundin ang kapayapaan at ang pagpapakabanal. Kung wala yan, paano magkakaroon yan? Kung magkakaisa tayo ng pag-iisip sa salita at sasampalataya, magkakaroon ng isang espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Napaka-importante po nito na maintindihan namin. Kasi talagang namarka na rin po sa akin yung 12-14 ng Ebreo na yan na madalas nyo po kasing nire-reiterate sa amin yan. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal. Dalawang bagay. Kapayapaan sa lahat ng mga tao at saka yung pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man, di makakakita sa Panginoon. Sabi ng apostol na si Pablo, paano ba maa-achieve yung kapayapaan? Paano tayong magkakaroon ng kapayapaan? Ang sinasabi doon sa Korintong binasa po natin kanina, 13:11, sa katapus-tapusan, mga kapatid, paalam na, mangagpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mangagkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan. Paano tayong mabubuhay sa kapayapaan? Kung magkakaisa po tayo ng pag-iisip. Pagka kasi hindi tayo nagkaisa ng pag-iisip, hindi tayo mapapayapa magkakabahabahagi tayo, magkakagulo tayo. Para mabuhay tayo sa kapayapaan, magawa nating sundin ang kapayapaan, kailangan magkaisa po tayo ng pag-iisip. Paano tayong magkakaisa ng pag-iisip? Eto, natutunan na po natin. Kung magkakaisa tayo sa salita ng Diyos, dadating tayo sa point ng pagkakaisa ng pag-iisip, yung kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. Pag nagkaisa tayo ng pag-iisip, kasama na doon ang pagkakaisa ng Espiritu. Tapos, sabi doon sa 12:14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Na makukuha natin yon kung magkakaisa tayo ng pag-iisip, na maaabot natin yon kung magkakaisa tayo sa salita ng Diyos, sa pananampalataya sa salita ng Diyos. May karugtong. At ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Papaano ba naman yung pagpapakabanal? Kung yung pagkakaroon ng kapayapaan, magaganap kung
magkakaroon tayo ng pagkakaisa ng kaisipan at yun ay magaganap sa pamamagitan ng pananampalataya at pagkakaisa sa salita ng Diyos, paano naman yung pagpapakabanal? Maliwanag naman yung sinasabi ng Panginoon Kristo, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. Alin ba yung katotohanan? Ang salita mo'y katotohanan. Mangagpakabanal sa katotohanan o sa salita ng Diyos. Pareho po ang pupuntahan mo para magawa mo yung pagpapakabanal, magpapakabanal tayo sa katotohanan o sa salita ng Diyos. Para magkaroon naman tayo ng kapayapaan, dapat magkaisa tayo ng kaisipang maaabot naman natin kung tayo po naman ay magkakaisa ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya yung sentro ng pagkakaisa para maabot natin lahat ito, magkaisa tayo sa salita ng Diyos. Magkaisa tayo sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Maaabot natin ang pagkakaisa sa Espiritu dahil ang salita ng Diyos ay Espiritu, mga kapatid. Maaabot natin ang pagkakaisa ng pag-iisip. Mabubuhay tayo sa kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa natin sa pananampalataya sa salita ng Diyos, yung pagsunod natin, maaabot natin ang pagpapakabanal. Yung dalawang mahalagang bagay na yon, yung kapayapaan, tsaka yung pagpapakabanal upang makita natin ang Diyos, napakahalaga po nun. At yun maa-achieve sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa salita ng Diyos at pagkakaisa natin sa salita ng Diyos. Mahuhulog na lahat doon. Magkakaisa na tayo ng pag-iisip, magsasalita na tayo ng isa lamang bagay, magkakaisa na tayo ng paghatol, hindi magkakaroon ng pagkakabahabahagi. Magaganap po yun sa pananampalataya natin sa salita ng Diyos na sinasalita ng sugo ng Diyos, Kuya. Yun po, salamat sa Diyos. At ultimately, ang dapat na ma-achieve, kapatid na Rodel, ng lahat ng mga bagay na ito, ito. Kapatid na Rodel? Ano po, Kuya? Akala ko tapos na eh. Karugtong pa pala. Pilipos, kapatid na Rodel. Opo. Basa tayo. 3:17. Opo. Mga kapatid, kayo'y mangagkaisang tumulad sa akin. Kapatid na Rodel, sino ba ang tinutularan niya? Yun po, Kuya. Si Kristo. Sabi niya, 11:1 ng unang Korinto, basahin natin. Opo. Maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Paano ma-achieve? Kung tayo magkakaisa. Amen. Opo, Kuya. Hindi natin ma-achieve makatulad sa ating Panginoong Hesukristo the same manner na tumulad ang apostol na si Pablo sa ating Panginoong Hesukristo. Na dapat naman yun ang ultimately, kapatid na Rodel, Opo. maging tagatulad tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin magagawa yun kung hindi tayo magkakaisa ng pag-iisip, sa pananampalataya, magkakaisang espiritu, sa pananampalataya sa kanyang salita. Hindi natin ma-achieve yun. Kaya nga, sinasabi yun, kapatid na Rodel, yung nasa sa 6:2 ng Galacia, na magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Hindi din natin magagawa yan kung di tayo nagkakaisa. Kaya, yan, kapatid na Rodel, nakapaloob lahat ng yan sa ating pagkakaisa ng pananampalataya sa salita ng Diyos na
siyang susi natin, kapatid na Rodel, para ma-achieve natin yung lahat ng mga bagay na gusto ng Diyos na ating ma-achieve. Ganyan kahalaga at kalawak ang pagkakaisa natin sa pananampalataya, pagkakaisa ng espiritu, pagkakaisa ng pag-iisip. Nakita mo na. Awa po ng Diyos, Kuya. Yun pala yung lundo talaga. Para tayo makatulad sa atin pong Panginoong Hesukristo na hindi natin ito magagawa kung hindi po tayo nagkakaisa. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa 3:17 ng Filipos, mga kapatid, kayo'y mangagkaisang tumulad sa akin. Sabi ni Pablo, na si Pablo naman, tumulad naman sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. So si Pablo, tumulad sa kay Kristo. Yung pagtulad ni Pablo kay Kristo, maging tagatulad ang wika kayo sa akin, nagaya ko naman kay Kristo. Para maabot po nating matularan natin ang Panginoong Hesukristo, hindi po natin ito magagawang kanya-kanya. Kailangan po talaga ang pagkakaisa. Kayo'y mangagkaisang tumulad sa akin. Nagaya ko naman kay Kristo, sabi dun sa isang talata. Kaya ang ultimate po talagang dapat nating maabot, makatulad tayo sa ating Panginoong Hesukristo na maa-achieve ito sa ating pagkakaisa sa salita ng Diyos. Pagkakaisa sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Diyan tayo makakaabot sa pagkakaroon ng pagkakaisa ng kaisipan, pagkakaisa po ng espiritu, pagkakaisa ng paghatol. Mga kapatid, maa-achieve natin na tayo maging tagatulad sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin magagawa yung gusto ng Diyos magawa natin pagka hindi tayo nagkakaisa. Yung madalas lang nating basahing talata sa 6:2 ng Galacia, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Paano? Sa pagtutulong-tulong. Paano tayo mangyayaring magtutulong-tulong tayo? Kung nagkakaisa tayo. Dahil hindi tayo magtutulong-tulong kung hindi po tayo nagkakaisa. Kaya maa-achieve po natin yung gusto ng Diyos, yung kalooban niyang magawa natin, at yun yung lundo, tumulad tayo sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng pagkakaisa natin ng pananampalataya sa salita po ng Diyos. Kaya yun, napakalawak po pala nito, Kuya. Nung pagkakaisa sa pananampalataya sa salita ng Diyos, napakarami mong magagawa. Pero marami namang hindi ka magagawa pag di ka nakipagkaisa ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Yun po, salamat sa Diyos. Ano ngayon ang mga nakapaloob sa salita ng Diyos na dapat pinagkakaisahan natin? Yan. Yan. Sige po. At baka si Brad Josel baka si Brad Josel magkahaba ng kanyang topic review mamaya. marami na pong bagay na siguro dapat ay mapagsikapan natin, kaya lang po naman natin tinitiyaga na talagang sa tulong ng Diyos, mapagtulong-tulungan po natin, mga kapatid, kasi yun ang susi magtutulong-tulong tayo para matupad natin yung kautusan. Hindi naman tayo makapagtutulong-tulong kung di tayo magkakaisa, magbabahabahagi tayo. Kaya po, mahalaga po ito na ating mapagkaisahan, mapagtulong-tulungan yung pagsunod sa kautusan. Kaya yung atin pong mga sinisikap na magawa na sama-sama ay bilang pag-alinsunod doon sa pinagkakaisahan nating salita na sinasampalatayanan nating salita ng Diyos. Ayan po, nandiyan naman sa mga katwirang nakasulat sa banal na kasulatan. Sana ay mayroon pong nadagdag sa inyo, mga kapatid, at sana ay naunawaan natin ang mga bagay na ito sa pananaw na
nagnanais makasunod sa kautusan, nagnanais na atin pong maabot yung layunin ng ating pananampalataya, ang pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Mananatili pa rin sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong makapaglingkod sa inyo, mga kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat.